Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Dahil sa ganitong mga pangyayari at sa kanyang pagtutol, si Dod Ian ay maraming beses hinayla at pinahirapan hanggang sa mamatay. Lumipas ang isa pang kalahating taon. Ang mga gwardya ay tamad para alalahanin ang isang baliw na tulad ni Dod Ian. Ang pagpapahirap sa isang baliw ay hindi nakakatuwa para sa kanila. Nakakakuha sila ng kasiyahan sa mga iyak at daing ng mga normal na tao. Ngunit hindi ganoon si Dod Ian. Kahit ang pagpapahirap sa kanya ay nawala na ang kulay. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, nag-umpisang marinig ang mga ungol mula sa iba't ibang selda. Si Dod Ian ay nakatungtong sa harap ng urinal. Inilipat siya sa isang madilim na selda sa dulo ng promenada. Karaniwan, ang hukay ay nasa kabilang direksyon kaya ang dumi ay nag-iipon sa urinal at kailangan ng tubig para hugasan ito. Nakatagilid siya sa sira-sirang banig sa ibabaw ng kanyang kutsan. Ang mga higaan ay ipinamigay noong panahon ng itim na nyebe. Pagkatapos ng lahat, ang bilangguan ay nakatayo sa gitna ng lawa. Sa panahon ng itim na nyebe, sobrang lamig. Kung walang banig, tiyak na mamamatay ang mga bilanggo na kumakain ng kaunti. Sa ngayon, magulo ang kutsan at malapit sa bakal na haligi. Ngunit nasa lugar ito na natatakpan ang kanyang inidoro at lugar na maligo. Kaya, maliban kung sadyang lilikha ng puwang, walang makakakita sa ginagawa ni Dod Ian sa harap ng kanyang hukay. Nakakukubli si Dod Ian sa harap ng inidoro, nakayuko ang ulo. Isa niyang kamay ay humahawak sa kanyang puwitan. Dahil sa malalim na paghinga, muntik na siyang mamatay sa kakulangan ng hangin. Sandali lang, may kaunting dumi na lumabas. Dahil sa kakulangan sa pagkain, halos puro tubig ang dumi. Ngunit may maliit at manipis na bagay na nahulog kasama ng dumi. Tiningnan ni Dod Ian ang paligid, hindi nakaaapekto ang dilim sa kanyang paningin. Nakita niyang walang nakapansin kaya agad niyang kinuha ang bagay. May makapal na tela na nakabalot dito. Binuksan niya ito at lumabas ang manipis at matulis na kutsilyo. Kinuha ni Dod Ian ang kutsilyo at umawit ng ilang beses. Pagkatapos ay nagsimula siyang umungol at magmura. Habang siya'y nagmumura at sumisigaw, yumuko siya at inilipat ang inidoro. Matagal nang nabuo ang hukay sa paligid ng mosaic. Ngunit habang iniangat niya ito, may tunog na lalabas, kaya siya'y nagmumura at sumisigaw upang itakip ang tunog. Sumisid siya sa hukay. Nakalabas pa ang kanyang itaas na katawan kaya paminsan-minsan ay nagmumura. Hindi nagtagal, ang buong katawan niya ay pumasok sa butas. Napakakitid ngunit napakalalim na hukay. Inukit niya ito sa tabi ng tubo. Una, plano niyang dumaan sa tubo ng dumi. Ayon sa modelong nabuong isip ni Dod Ian, ang tubo ng dumi ay dapat diretso sa ilalim ng bilangguan at dumaan sa lawa sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi ito magbubuga ng dumi sa ilalim ng lawa dahil ang presyon ng tubig ay magbabalik at lulunod ang bilangguan. Kaya ito ang tanging ligtas na daan palabas ng bilangguan. Ngunit ito rin ang pinakamahina sa disenyo ng bilangguan. Ngunit ang nakakadismaya at nagpapalungkot sa kanya ay masyadong maliit ang diameter ng tubo. Kahit payat na payat siya dahil sa gutom, hindi siya makakasya sa tubo. Kaya kailangan niyang maghintay ng pagkakataon habang may lingguhang gawain para makapagnakaw ng mga kagamitan. Pagkalipas ng 6 na buwan ng paghuhukay, nagawa niya ang mahigit 10 metrong hukay. Matibay at pinalakas ang lahat, maging ang kapal ng pader o sahig. Sa isang paraan, mas solidong estruktura ito kaysa sa karaniwang bilangguan. Ngunit ito rin ang pinakamalaking bentahe ni Dod Ian habang iniukit ang pader. Kung masyadong manipis ang pader o katulad ng karaniwang gusali, madaling makikita ang kanyang ginagawa at wala siyang puwang para maghukay. Ayon sa hinuha niya, hindi bababa sa 5 metro ang kapal ng pader. Kahit makapal, hindi pa rin siya naglakas loob na gumawa ng malaking galaw. Maingat niyang tinanggal ang lupa at bato gamit ang kutsilyo. Sa isang iglap, lumipas ang karamihan ng gabi.
Damadala si Dad Ian ng kaunti-unti ang lupa at bato dahil masyadong makitid ang hukay. Kailangan niyang pabalik-balik bago mailipat ang lahat sa selda. Binabasa niya sa tubig at hinuhugasan. May mga matitigas na bato na hindi mahuhugasan, kaya hinihintay niya ang tamang pagkakataon para itapon. Ang pinakamahirap na bahagi ng paghuhukay ay ang pag-aalis ng lupa at bato. Gusto niyang lihim na ilipat ito sa workshop, ngunit malinis doon at kapansin-pansin kung gagawin. Kailangan niyang bitawan ang ideya. Unti-unti, gumising ang iba. Binasa niya ang maliliit na bato at lupa sa tubig. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang giniling ito hanggang maging putik. Pinahiran niya ang mga pader ng selda. Dahil sa mga baliw na kilos ni Dad Ian, bihira nang lumapit ang mga gwardya. Iniwan lang nila ang tinapay at umalis. Kaya hindi nila napansin na puno ng putik ang pader ng selda. May ilang bahagi na mas makapal kaysa sa iba. Ngunit natakpan ito ng banig. Nakaharang ang straw mat sa lugar ng kalahating taon. Huling taong kumuha nito ay muntik na niyang masira ang braso. Simula noon, ang mga bilanggo sa katabing selda ay takot nang lumapit sa banig o kutsa ni Dad Ian. Pagkatapos matapos, pumikit si Dad Ian at natulog ng kaunti. Nagising siya sa tunog mula sa ibang selda. Agad niyang kinuha ang mas matitigas at malalaking bato at itinaon ito habang sumisigaw. Hindi sumagot ang iba dahil alam nilang baliw na si Dad Ian. Pagkatapos ilipat ang mga bato, hinawakan niya ang bakal na haligi at umungal. Pinukpok niya ang ulo sa haligi para parang makatakas. Gumawa siya ng ganitong kilos sandali, pagkatapos ay bumalik sa kanyang kalmadong pagtulog. Walang magawa ang mga bilanggo. At hindi sila nang ahas makipagtalo o galitin ang baliw. Pagkatapos ng lahat, hindi ordinaryong baliw si Dad Ian. Hindi ito nangyari sa isang araw o dalawa. Lihim nilang iniisip na kapag nagawa na ni Dad Ian ang sapat na pinsala sa lupa, siguradong paghihirapan siya ng mga gwardya. Tanghali, sabik na naghihintay ang mga bilanggo na dalhin sa kanila ng mga gwardya ang kanilang pagkain. Nang inag ang lugar mula sa itaas. Kasabay nito, may narinig na mga ingay mula sa malayong distansya. Paminsan-minsan, naririnig ang tunog ng metal na nagbabanggaan. Nagulat ang mga bilanggo dahil mahusay ang pagkaka-isolate ng tunog sa loob ng bilangguan. Dapat ay may malakas na momentum na nagdala ng tunog papasok. Anong nangyayari? Tanong ng mga bilanggo sa isa't isa. Isang middle-aged na bilanggo ang nagsalita na may kaba, may labanan. Jailbreak. Nagulat ang karamihan. Magaling. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon na makatakas. Malamang ay binangga sa labas, kaya walang pagkain na ihahatid. Tinitingnan ni Jean at Scar ang isa't isa habang naririnig ang masiglang pagtatalo ng mga bilanggo. Napakunot ang noo ni Jean, ilang araw na ang nakalipas. Narinig ko ang mga gwardya na nagsasabi na isang senior hunter ang nakakulong sa 3 seksyon. Sila ba ang puwersang darating para ilabas siya? Oo, dapat iyon, tumanggo si Scar bilang pagsang-ayon, pero napakahirap para sa kanila na makarating sa 3 seksyon. Baka makapag-organisa sila ng malakihang pag-atake sa labas. Maaaring makarating sila sa pasilyo at damapo sa ibabaw ng bilangguan. Pero kahit nabrebuhan nila ang ilan sa mga gwardya, imposibleng makapasok sila at mailabas ang bilanggo. Tumanggo ang ilan pang lider bilang pagsang-ayon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang ganitong sitwasyon, kaya hindi sila kasing sabik ng ibang tao. Hindi tinatawag na numero 1 ang Thornflower Prison sa loob ng pader ng walang dahilan. Isa itong kuta na kayang labanan ng digmaan. Nagbukas ng mata si Dad Ian ngunit hindi tumayo. Pinakinggan niya ang komento ng iba habang napakalma ang kanyang ekspresyon. Sa kastilyo ng Thornflower Prison, 2 tao ang nakatayo sa itaas ng watchtower. Isa sa kanila ay may teleskopyo at pinagmamasdan ng hukbong humigit kumulang sa daan-daang sundalo. Sanay silang grupo. Matagal na dapat nilang pinagplanuhan ito, mahinang tawa ng middle-aged na lalaki habang inilalapag ang teleskopyo. Ang butler na nakaitim na robes ay nakatayo sa likuran niya. Tumawa siya, sa kasamaang palad, hindi sila nagsanay sa utak. Hindi nila kakulangan sa utak ang problema.
Ang problema, ang mga namumuno sa kanila, wala talagang utak, sagot ng lalaki. Ngumiti ang butler, nakapasok na sila sa border fort. Malapit na silang makarating dito. Dapat militar ito, pupunta ba ako at salubungin ang mga daga? Bahagyang tumango ang middle-aged na lalaki habang pinagmamasdan ang buong battlefield sa tabi ng lawa. Mahinang bamulong siya, tigre sa hola. Hindi pa nila natitikman ang tinik ng rosas, sagot ng butler na may ngiti. Handa na ba ang aking tsaa? Tanong ng lalaki. Paghihintay na lang po sa inyo para lasapin, magalang na sagot ng butler. Unti-unting hamina ang mga tunog sa labas makalipas ang ilang oras. Lahat ay nakatingin sa bakal na gate. Umaasang may kakaibang tao na magbubukas nito, ngunit dalawang gwardya na may walang pakialam na mukha ang pumasok lamang. Nadismaya ang mga bilanggo dahil nabigo ang riot. Hindi ito naapektuhan si Dod Ian habang patuloy siyang naghuhukay sa gabi. 3 taon na si Dod Ian sa bilangguan. Malakas na bumabagsak ang itim na nyebe mula sa kulay abo na ulap sa langit. Nabahira ng itim ang lupa. Karamihan sa bukas na taniman, sakahan, at hardin ay natakpan bago ang panahon upang hindi masira ng itim na nyebe. Napakalamig ng panahon. Naghahawak-hawak ang mga bilanggo sa kanilang mga selda upang magpainit. Gabi na nang dumating ang mga gwardya na naka-cotton jacket upang mabilis na maghatid ng pagkain at umalis. Sa itim na snow season, ay mas marami ang ipinapamahaging pagkain kumpara sa ibang panahon. Nakatanggap din si Dod Ian ng 3 itim na tinapay. Dahan-dahan niyang kinakain habang natutulog ang iba. Matapos kumain at siguraduhing walang nakatingin, dahan-dahan niyang sinadya ang banyo at bumaba sa ilalim ng lupa. Dumampi ang mga gilid ng magaspang na hukay sa kanyang balat. Umabot siya sa ilalim ng bilangguan. Nararamdaman niya ang malamig na tubig ng lawa sa ilalim. Nasa ilalim siya ng bilangguan. Ang taas ng hukay na ito ay 25 metro. May isa pang layer sa itaas ng aming silid kaya dapat nasa 35 metro ang taas ng lawa. Dito nakakulong ang mga senior hunters at knights ng magistrate. Kasama si Jean na isang primary hunter sa first section tulad ko. Yumuko si Dod Ian at kinuha ang gamit panghukay. Ang bagong tool na ito ay galing sa ngipin ng halimaw. Mas mabilis ang progreso sa paghuhukay gamit ito. Madalas niyang iniisip na mayroong mga senior hunter sa parehong level ng Pete. Buti na lang, junior hunter lamang siya, kung hindi, mas mahigpit ang batas sa kanya at mas malupit ang kondisyon sa buhay. Sinabi ni Scar na sa unang seksyon, tintirahan lang sila ng mga gwardya gamit ang mga pako. Ngunit sa mas mataas na level, pinuputol ang braso at dinadaan sa malupit na torture. Kahit na may chance ang senior hunter, magiging mahina sila dahil sa hirap ng buhay sa bilangguan. Yumuko si Dod Ian sa mahirap na posisyon upang maabot ang tubig at hukayin ang lupa. Minsan, ibinuhos niya ang tubig sa hukay. Una, upang lamambat ang lupa. Pangalawa, upang mabawasan ang tunog ng paghuhukay. Ngayon, hindi na niya kailangang ibuhos ang tubig. Dahil kusang dumadaloy ang tubig ng lawa. Makaraan ang ilang sandali, naramdaman ni Dod Ian na tumama siya sa matigas na bagay. Pabilis ang tibok ng kanyang puso. Ipinakita niya ang hugis ng bagay. Isang paalang na metal na hugis oval. Bagaman maliit pa ang naipakita, natukoy niya na ito ay isang tubo. Malaki ang diameter nito. Ngunit hindi siya na-excite dahil sa tubo. Matatagpuan sa ilalim ng lawa ang system ng excretion. Napakataas ng pressure kaya matibay ang tubo. Paano ko ito mabubuksan? Tahimik siyang nag-isip ng paraan. Nilinis ang lupa at nakita na sapat ang taas ng tubo upang makalakad siya ng tuwid. Kumuha siya ng bato at tinapik ang metal. Ngunit walang nangyari. Mukhang may proteksyon na layer at sa ilalim nito, may isa pang pipe na siyang tunay na drainage system. Kinuha niya ang mas matigas na bato at binangga ang pipe. Bang! May bahagyang echo. Ilang beses pa niyang binangga. Nabasag ang bato ngunit hindi ang tubo. Maliit na dents lamang ang nangyari. Galit na pinukpok ni Dod Ian ang tubo gamit ang kamao. Sakit ang balikat dahil sa rebound.
Kinuha niya ang tool at nagpatuloy sa paghuhukay sa tabi ng pipeline. Mas malambot ang lupa sa ilalim ng lawa. Mas mabilis ang progreso. At hindi na ako mag-aalala sa tunog. Kung full force akong maghuhukay, sa 5 taon bago ang parusang kamatayan, makakalabas na ako, iniisip niya habang nagpatuloy sa paghuhukay. Makaraan ang kalahating buwan, pinili ni Dod Ian na maghukay sa kabilang direksyon. Bagaman maliit ang tsansa, baka may gwardya sa dulo ng pipe. Sa kalahating buwan, nakahukay siya ng 3 metro na horizontal channel, mga 4 o 5 metro sa taas ng lawa. Bahagyang naalala niya nang pumasok siya sa bilangguan, nakita niya ang laki ng lawa, humigit kumulang 300 metro. Ayon sa kanyang kalkulasyon, sa 1 taon, makakalabas siya. Ang tanging pag-aalala niya ay baka bumagsak ang lupa at masira ang channel. Buti na lang, standard ang tubo kaya 4 o 5 metro sa taas, mas matibay ang lupa. Mababa ang posibilidad na masira. Makakakita rin siya ng matitigas na bato habang naghuhukay. Kahit abala, nakakatulong ito sa stability ng channel. Bagaman karaniwang paraan ng tunneling, hindi lahat ay makakaisip nito. Kahit ang senior hunter sa ilalim, hindi makakagawa nito dahil sa rotating guards at matinding tortures. Kailangan ng kakayahan, tapang, matibay na isip, oportunidad, swerte, at tsansa para makatakas. Kung kulang ang alinman, lalong mahirap. Bang! Ang kutsilyo sa kamay ni Dod Ian ay tumama sa bato. Ngunit sa halip na masira, biglang gumalaw ang bato pataas. Medyo nagulat si Dod Ian. Sa oras na iyon, ang batong ibabaw ay lumawak at 2 matutulis na ngipin ang lumitaw sa kanyang paningin. Hindi ito huminto at bumangga patungo kay Dod Ian. Naintindihan ni Dod Ian na ang ibabaw na tinusok niya kanina ay balat ng isang batong halimaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinadyakan ang posisyon na inaakalang ulo ng halimaw. Bang! Nabigla ang halimaw sa suntok niya at umatras sandali. Ngunit sumigaw ito habang naapektuhan ng suntok at nagtatakbo patungo kay Dod Ian ng galit. Mabilis na kinuha ni Dod Ian ang kutsilyo sa kamay at tinusok ito. Ang kutsilyo ay tumama sa mga kaliskis ngunit hindi nagdulot ng kahit kaunting pinsala. Bagaman ginamit niya ito ng mas mababa sa 1 linggo, napakabog na nito. Hindi ito makakahiwa kahit sa balat ng isang ordinaryong tao. Hinampas ng halimaw ang kaliwang braso ni Dod Ian gamit ang ulo nito at kinagat ito. Bagaman walang sakit, nag-alala si Dod Ian kaya mabilis niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at tinadyakan ito. Ang halimaw ay parang maliit na buwaya. May maikling kuko, patag ang katawan, at matigas ang kaliskis. Ngunit nakakapit ito sa kaliwang braso ni Dod Ian at lalong lumalalim ang kagat. Hinawakan ni Dod Ian ang ulo nito gamit ang kanyang mga daliri. Bigla niyang natagpuan ang malambot na balat at pinisil ito. Parang ito ang mahina nitong bahagi. Bitawan nito ang bibig sa braso ni Dod Ian at umatras. Agad na hinayla ni Dod Ian ang halimaw sa pamamagitan ng maikling mga paa nito. Pinipigilan ng bigat ng katawan niya ang halimaw kaya hindi ito makakagat. Nagpupumiglas ito ngunit hindi sapat ang lakas para malampasan ang presyon ng katawan ni Dod Ian. Natagpuan ni Dod Ian ang dating malambot na bahagi at sinimulang punatin ito gamit ang kaliwang kamay. Labis ang pag-iinda ng halimaw dahil sa sakit, ngunit hindi nakaramdam ng sakit si Dod Ian kaya buong lakas niyang pinunit ito. Biglang tumigas ang halimaw at unti-unting tumigil sa paggalaw. Dahan-daang bumaba si Dod Ian at tiningnan ang halimaw na hamaba ng 1.5 metro. Ang katawan nito ay natatakpan ng kaliskis na parang bato. Mababa rin ang temperatura ng katawan nito. Parang isang batong hayop. Sabi ni Dod Ian habang biglang naalala niyang nabasa niya ang halimaw na ito sa atlas. May kakayahan ang halimaw na ito na maghukay, katulad ng Black Weaver na kanilang hinuli kasama si Glenn. Bukod dito, palaging nasa ilalim ng lupa ang halimaw na ito. Ang Black Weaver ay lumalabas sa lupa, ngunit ang halimaw na ito ay naninirahan sa ilalim ng lupa buong buhay nito. Kaya mas komplikado ang kakayahan nitong maghukay kumpara sa Black Weaver. Isa ito sa iilang halimaw na kayang pumasok sa malaking pader. Ngunit mababa ang antas ng panghuhuli nito.
Halos pareho lang sa ordinaryong undead ang kakayahang makipaglaban. Ngunit dahil sa kakayahan nitong maghukay, kahit antas 20 o 30 na halimaw ay mahihirapang patayin ito. Alam ni Dod Ian ang pagkakakilanlan ng halimaw. Maswerte siyang natamaan at napunit ang mahina nitong bahagi. Tiningnan niya ang sirang kutsilyo sa kamay habang nakaupo sa ibabaw ng batong hayop upang magpahinga. Ngunit naisip niya ang mga kuko nito at lumiwanag ang kanyang mga mata. Nakita niya ang matutulis na kuko ng batong hayop sa itaas ng mga paa nito. Curved, matigas, manipis, at perpekto para sa paghuhukay ng lupa. May ideya siya. 2 araw ang lumipas. Muling pumunta si Dod Ian sa ilalim ng tunnel. May senyales ng pagkabulok ang katawan ng batong hayop. Kinuha niya ang 4 na kuko at kaliskis mula sa ulo nito. Naghukay siya ng hukay at inilibing ang katawan nito upang hindi kumalat ang amoy sa buong tunnel. Pagkatapos ilibing ang halimaw, niyakap niya ang mga kuko nito at sinimulang hamukay. Parang excavator, nagulat si Dod Ian habang mabilis at efficient ang kanyang paghuhukay, mga 10 beses na mas mabilis kaysa dati nang gamit ang kutsilyo. Ilang araw ang lumipas at nakatagpo siya ng isa pang batong hayop. Mas maliit ang katawan nito kaysa sa nauna. Matindi ang labanan ngunit nagtagumpay siyang patayin ito. Panahon ngayon ng itim na nyebe. Kaya mas mainit ang katawan ng batong hayop kumpara sa ibabaw ng lupa. Hindi ko alam kung makakatagpo pa ako ng isa pang katulad nito. Naiinis si Dod Ian. Ang mga kuko ng batong hayop ay napakatibay. Kung mayroon siyang mga ito, mas mabilis ang paghuhukay. Ngunit kung makakatagpo pa siya ng marami, maaaring malagay siya sa panganib. At kung makatagpo ang kanilang hari, iniisip niyang siya ang magiging ulam. Ang pangunahing bentahe, hawak niya ang kuko ng halimaw kaya pwede siyang maghintay ng 1 buwan hanggang matapos ang itim na nyebe. Sa isang kisap mata, 2 buwan ang lumipas. 2 gwardya ang humihila ng kariton sa mga selda. Biro lang nilang ibinabato ang tinapay sa mga selda. Kinukuha ng preso ang tinapay at kinakain na parang kayamanang napulot. Pagdating sa huling selda, kinuha ng gwardya ang huling piraso ng tinapay at itinapon sa loob. Ngunit napansin niyang may 2 piraso pa mula kahapon. Aikit ang noo niya at nang isi. Huwag kayong mamatay sa gutom. Hindi ito unang pagkakataon na nakita niya ito. Halos 1 taon na ang nakalipas nang una siyang makakita kay Dod Ian na hindi kinain ang tinapay. Sa una, inakala niyang nabaliw o may misfortuna ang bata. Binuksan niya ang selda ngunit biglang lumabas ang baliw na bata, sinuntok siya at isinumpa. Dahil madalas na itong mangyari, nasanay na sila. Minsan, hindi kumakain si Dod Ian ng 1 araw o 2 ngunit sa huli, kinakain din niya ang tinapay. Kinabukasan ng tanghali, masigla ang mga gwardya. Maglalaro sila ng isa pang laro. Karaniwan, ang premyo ay dagdag na tinapay. Ihahatid nila ang kariton pagkatapos ng palabas. Nang maubos na ang karamihan ng tinapay, may 2 piraso na lang sa kariton at narating nila ang huling selda. Isang gwardya ang magtatapon ng tinapay ngunit napansin niyang may kabuoang 3 piraso sa lupa. Ang gwardya ng bilangguan ay nakasungit at sumulyap sa selda. Ang ilaw mula sa pinakamalapit na langis na lampara ay hindi sapat upang paliwanagan ang selda. Sa dilim, nakita ng gwardya ang isang anyo na nakahiga sa kutson. Halika at kumain. Sigaw ng gwardya. Nakita niyang hindi tumugon ang anyo kaya itinulak niya ang cart at umalis. Umuulan ng malakas sa labas ng bilangguan. Maagang panahon ng ulan at nakalipas na ang itim na snow season. Madalas ang pagbuhos ng ulan. Malabo ang lahat dahil natatakpan ng ulan ang mundo sa loob ng dambuhalang pader. May bahagyang paggalaw sa gilid ng lawa. Isang pares ng itim na mata ang nagmamasid. Bagamat malabo ang paningin dahil sa malakas na ulan, nakita ng mga mata ang lahat. Sa kanyang kaliwa, may isang tore na nakatayo. May 2 malabong anino sa itaas ng tore habang tinitingnan niya iyon. Hindi pa ako kumakain kahapon at pati na rin ngayong tanghali sa pamamahagi ng pagkain, kumislap ang mga mata ni Dod Ian, ngayon ang huling pagkakataon. Darating ang mga gwardya upang pamahaji ng pagkain.
Kahit sakaling hindi nila ako hanapin, bukas ng tanghali ay malalaman na nagpakawala na ako. Sa pinakamabuti, kalahating araw na lang ang meron ako. Bagamat matagumpay ang kanyang plano at nakatakas siya sa bilangguan, alam niyang ang pagtakas ay unang hakbang lamang. Ang tunay na panganib ay kapag nagsimula na silang maghabol sa kanya. Lumabas siya sa butas at nagsimulang gumapang sa damo. Sanay siya sa mataas na damo at tinakpan niya ang kanyang katawan. Basang-basa ang kanyang katawan sa malakas na ulan. Mas mabilis siyang gumapang hanggang sa makarating sa lugar kung saan maaari na siyang tumayo at tumakbo. Bahagyang nakahinga si Dad Ian nang hindi na niya makita ang kastilyo kahit lumingon siya. Hinayla niya ang pagod na katawan. Hubad ang kanyang paa habang naglalakad sa damuhan. Hindi ko alam kung saang suburb matatagpuan ang Thornflower Prison, itinaas ni Dad Ian ang kanyang kamay upang hadlangan ang malakas na ulan. Sinilip niya ang langit na puno ng abong ulap. Natagpuan niya ang direksyong pinapasukan ng sinag ng araw. Kinalkala ni Dad Ian ang kanyang posisyon, dapat nasa timog ang dambuhalang pader habang ang panloob na pader ay nasa hilaga ng aking kinaroroonan. Kailangan kong maglakad pahilaga. Ayon sa posisyon ng araw, natukoy niya ang hilaga at naglakad palayo. Magkakatulad na paralel ang dambuhalang pader at panloob na pader ng distrito. Mayroong suburban wilderness at radiation zone sa pagitan nila. Ang putik at dumi na bumabalot sa kanyang katawan ay hugasan ng malakas na ulan. Naiyuko si Dad Ian habang naglalakad sa wilderness. Ang malamig na ulan ay nagpapaiyak sa kanya. Humihinga siya upang maamoy ang paligid at maiwasan ang mga nagbabantay. Tumigil ang ulan isang oras. Matapos iyon, natuyo rin ang katawan ni Dad Ian. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang kuta sa kanyang harapan. Pamilyar ang lugar. Ito ang kuta papunta sa commercial district. Hindi inaasahan, hindi sa slums o residential district nakalagay ang Thornflower Prison kundi sa wilderness ng commercial district. Nagkunot-noo si Dad Ian. Kung nakalagay sa slums ang bilangguan, mas madali para sa iba na ilabas ang mga preso. Mas maginhawa ang paggalaw ng puwersa. Ngunit dahil nakalagay sa wilderness sa labas ng commercial district, kailangan munang dumaan sa exit ng commercial district ang mga puwersa bago atakihin ang bilangguan. Sa isang paraan, ito ay isang linya ng depensa na iniisip ng mga nakatataas ng bilangguan. Bukod dito, ang mga preso na nais makapasok muli sa commercial o residential areas ay hahadlangan ng matibay na depensa. Ang tanging opsyon nila ay maglibot sa wilderness o radiation zone na hindi maganda para sa kaligtasan. Tiningnan niya ang panahon. Bagamat katatapos lang ng malakas na ulan, nananatili ang mga ulap at tila may isa pang malakas na ulan na paparating. Ang pader ng kuta ay gawa sa bato, at matatalim na kahoy. Mahigit 20 metro ang taas. Naamoy niya ang tao sa ibabaw ng pader. Dapat sila ay mga sundalo na nagbabantay sa pader, nag-isip si Dad Ian ng mga opsyon habang nakatitig sa mataas na pader. Bigla niyang naamoy ang dalawang magkakaibang amoy mula sa direksyon ng bilangguan, mabilis ang galaw. Isa ay mula sa tao, ang isa ay mula sa kabayo, hinahanap na ba nila ako? Pinabilis niya ang takbo palayo sa pader ng kuta. Tumakbo siya ng 1 kilometro at tumigil. Naamoy niya ang dating amoy na papunta sa parehong direksyon. Tila hindi pa nababago ng tao ang direksyon patungo kay Dad Ian. Hindi pa nila alam ang aking pagtakas. Nanlilimahid ang mga mata ni Dad Ian. Dada! Isang binata ang nakasakay sa itim na kabayo habang tumatakbo ito. Habang dumadaan sa maliit na gubat, may isang anyo na tumalon mula sa loob. Huminto ang kabayo at itinaas ang harapang paa at umiiyak. Nagulat ang binata sa kabayo at hindi mahawakan ang kabayo kaya bumagsak siya. Habang bumagsak, mabilis na tumakbo ang anyo at kumuha ng matigas na bato. Mataas ang itinaas na kamay ni Dad Ian upang tamaan ang binata. Nakita ng binata ang hitsura ni Dad Ian at lumiit ang mga mata, ikaw. Puff! Tinamaan ng bato ang mukha ng binata at nawalan siya ng malay sa lugar. Itinaas ni Dad Ian ang bato at tuloy-tuloy na pinukpok ang mukha ng binata. Huminto siya nang marinig ang tunog ng pagbagsak.
Humihingal siya habang tinitingnan ang itim na kabayo na nakatayo sa gulat. Hinailan niya ang lubod ng kabayo at tinali sa maliit na puno. Lumingon siya sa binata na pinatay ilang sandali lamang ang nakalipas. Ayon sa baluti, ang binata ay gwardya ng Thornflower Prison. Mayroong papel na nakalagay sa baywang ng binata. Binuksan ni Dod Ian ito at nakita ang isang sheepskin roll. Binuksan niya ito at nakita ang sariling larawan. Sa ilalim ng larawan ay impormasyon tungkol sa kanya, din. Lalaki, 16 na taong gulang. Hinahanap ng awtoridad ng lungsod, 100 gold coins na gantimpala sa sinumang magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Gusto ni Dod Ian na sirain ang warrant. Ngumiti siya, 100 gold coins, mahalaga pa rin ako. 100 gold coins, isang halaga na mahirap kitain ng isang ordinaryong tao sa residential district sa buong buhay niya. Hindi pa oras ng hapunan. Malamang nadama na ng mga gwardya na may kakaiba kaya bumalik sila upang inspeksyonin ang selda. Mas maaga ito kaysa sa inaasahan ko. Mabuti na lang, nakuha ko ang warrant sa kalagitnaan ng paglalakad. Alam ni Dod Ian na ang mundong ito ay hindi tulad ng dating information age. Kailangan ng maraming oras para mailagay ang warrant. Sa iba't ibang lugar, kailangan niyang mauna sa oras. Inalis niya ang damit ng binata. Itinapon ni Dod Ian ang katawan ng binata sa mga palumpong at isinusuot ang kanyang panloob na damit ngunit hindi isinusuot ang baluti. Hindi ko pwedeng ipalagay ang kanyang pagkakakilanlan upang makalusot sa kuta. Ang kaibahan ng kanyang katawan sa baluti ay masyadong malaki. Makikita agad siya ng mga mata ng gwardya sa kuta at madidiscover. Pagkatapos, dinala ni Dod Ian ang itim na kabayo sa gubat. Ginamit niya ang bato upang patayin ito at maiwasan ang agarang pagkadiscover. Matapos, nakakita siya ng ilang silver coins sa dibdib ng binata. Gamit ang pang-amoy, natukoy niyang lumayo na ang mga nagbabantay mula sa pader. Yumuko siya at mabilis na umakyat tulad ng isang gagamba. Kumikapit sa mga bitik ng bato, umakyat si Dod Ian sa pader. 150 metro sa kanan at kaliwa. Bawat 300 metro, may nakabantay na gwardya. Ginamit ni Dod Ian ang kanyang pang-amoy upang piliin ang lugar na aakyatin. Tahimik na naghintay si Dod Ian sa pader. Sandali lang, bumuhos ang malakas na ulan. Sinamantala ni Dod Ian ang pagkakataon upang tahimik na bumaba sa matutulis na kagubatan. Lumingon siya at nakita na umalis na ang mga sundalo. Habang umuulan, ang mga sundalong nakabantay sa pader ay bumabalik sa lugar kung saan sila mapoprotektahan mula sa ulan. Sinamantala ni Dod Ian ang pagkakataong ibinigay ng Diyos. Bagamat bahagyang naapektuhan ang kanyang pang-amoy sa ulan, naramdaman pa rin niya ang mga amoy sa loob ng 7 hanggang 8 milyang radius. Tumakbo siya ng tuloy-tuloy. Paminsan-minsan ay makakatagpo siya ng mga patrol, ngunit imbes na umiwas, hinarap niya ang mga ito ng diretsyo. Pagkalipas ng kalahating oras, isang tao ang lumabas sa isang lugar na tirahan sa gilid ng commercial district. Walang mga naglalakad dahil sa mahinang pag-ulan. Bumalik na ako, malamig ang tingin ni Dod Ian sa tahimik na bayan. Pumunta siya sa Bayan Inn at umarkila ng kabayo. Nakita ng may-ari ng inn na basa-basa si Dod Ian sa ulan. Isang kakaibang tanawin iyon, pero nang makita niyang nagbigay si Dod Ian ng pilak, hindi na siya nagtanong at agad na nagdala ng 2 kabayo. Sumakay si Dod Ian sa kabayo habang hinihila ang isa pa. Umalis siya sa bayan ngunit nanatili sa gilid ng commercial district. Hindi siya pumasok sa loob ng district dahil mas komplikado ang mga kalye at tiyak na makakaakit siya ng pansin. Bukod dito, ipinagbabawal ang pagsakay sa kabayo maliban kung kabilang sa maharlika. Sinundan niya ang mga kalye ng suburb hanggang sa dulo. Paminsan-minsan ay dumaraan siya sa ibang ruta at nakatagpo ng mga ligaw na hayop. Handa siyang labanan ang mga ito dahil napakahalaga sa kanya ang pagiging lihim. Lumilim ang paligid, tiningnan ni Dod Ian ang langit at pinalakas ang takbo ng kabayo. Pagkalipas ng 2 oras, may 6 na rehiyon sa commercial district. Mas gusto ni Dod Ian ang malapit sa malaking pader dahil kaunti lang ang tao sa mga lugar na iyon.
Tiningnan niya mula sa malayo ang mga warrant upang makita kung nandyan ang kanyang arrest notice. Nakahinga siya ng maluwag nang makita na hindi pa kumakalat ang balita tungkol sa kanya. Makakaiwas siya sa maraming abala. Bukod dito, pwede kang pumunta mula commercial district papunta sa residential district nang walang inspection, pero kung babalik mula residential papunta commercial, mahigpit ang pagsusuri. Pinabago ni Dodd Ian ang kabayo at pinakawalan ang isa. Hindi niya balak gamitin ang 2 kabayo sa paglipat ng distrito dahil magdudulot ito ng hinala. Kalaunan, malalaman din ang balita tungkol sa kanyang pagtakas mula sa bilangguan, at ayaw niyang madali siyang matuntan. Kailangan kong alamin kung ayos sina Jure at Gray. 3 taon na ang lumipas at sana hindi sila napagbintangan dahil sa pagkakakilala nila sa akin. Hindi maiwasan ni Dodd Ian na isipin sila habang nakasakay. Bukod sa kanyang mga magulang at kapatid na babae, sila ang pinakamalalapit na tao sa kanya. Alam niya, hindi siya pwedeng lumapit sa kanila ngayon. Madilim na. Sinubukan ni Dodd Ian na maabot ang slums bago mag-curfew. Pagkalipas ng ilang oras, nasa harap na siya ng pader patungong slums. Ramdam niya ang kakaiba at hindi kaaya-ayang amoy na matagal na niyang hindi naramdaman. Pumunta siya sa suburbs ng slums kung saan binili ni Barton at ng iba ang pabrika. Oras ng curfew at may mga sundalo na nagpapatrol. Kung makakita sila ng naglalakad, pwede nilang sampilan o dakpin ng ilang araw. Iniwan niya ang kabayo upang mas madaling makaiwas sa mga patrol. Mas madali siyang makapagliko-liko sa paa kaysa sa kabayo. Mahirap para sa kanya na matukoy ang amoy ng mga patrol dahil puno ng mabahong amoy ang paligid. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating siya sa abandonadong pabrika. Napaliligiran ito ng damo at ligaw na halaman. Hindi niya naamoy si Barton at ang iba. Bahagya siyang nagkunot ng noo, pero normal lang dahil 3 taon na ang nakalipas. Hindi naapektuhan ng dilim ang kanyang paningin. Pumasok siya sa pabrika at nakita ang ilang materyales na binili ni Barton at ng iba na iniwan ayon sa disenyo ni Dodd Ian. Pinag-isa niya ang mga kahon. Natagpuan niya ang isa na may uling at ipinahid sa kanyang mukha. Nakahanap siya ng bahagyang malinis na lugar at humiga upang magpahinga. 2 araw na siyang hindi nakatulog kaya sobrang pagod na niya. Kinabukasan, sa madaling araw, nagising si Dodd Ian at umalis mula sa pabrika patungo sa lugar kung saan magbibigay ng signal sina Barton at iba. Nakita niya ang plaza na may espesyal na kodigo na itinuro niya. "Dean, may nabili kami. Dean, ayos ka lang ba? Naghihintay kami sayo. Dean, nagtatrabaho kami sa pabrika sa Green Street sa North District." Tiningnan ni Dodd Ian ang huling mensahe na nakaukit. Dapat ay higit 1 taon na ang nakalipas mula nang ito'y maukit. Tumigil siya sandali at tiningnan ito ng malalim bago lumayo. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Thornflower Prison. 16 minuto pasado alas 3 n.h. hapon. Sa loob ng marangyang opisina sa pinakamataas na palapag, nakaupo si Warden Jones at ang kanyang butler na si Peter sa balkonahe habang umiinom ng tsaa. Isang itim na pusa ang nakahiga sa ibabaw ng mesa at paminsan-minsan ay umuungol. Ang mga taong nakakakilala kay Warden ay alam na mahilig siyang mag-alaga ng maliliit na hayop. Mga pusa at aso ang paborito niya. Mas gusto pa niya ang mga kuting at tuta kaysa sa babae. Minsan ay nag-imbita pa siya ng isang bantog na pintor para ipinta ang kanyang pusa at aso sa opisina. Bukod pa rito, isang gwardya ang minsang nakalimot pakainin ang kanyang aso na si Cassie, at mula noon ay hindi na muling nakita ang gwardyang iyon. Matako na kuting, hinaplos ni Jones ang ulo ng itim na pusa habang may mabait na ngiti sa kanyang mukha. Siya ay 38 taong gulang pa lamang. Bukod sa kanyang makapangyarihang pinagmulan, hindi rin dapat maliitin ang kanyang kakayahan. Umulan na naman, buntong hininga ni Butler Peter habang nakatanaw sa bintana. Walang pakialam na sagot ni Jones, ambon lang iyan. Baka lumakas pa at maging bagyo, tugon ng butler. Kumaway si Jones at tinignan ang kasambahay. Agad namang inabot ng dalaga ang makapal na jacket na may bulak sa loob. Rheumatism, sasakit ang iyong mga kasukasuan kaya isuot mo ito.
Iniabot niya ang jacket sa butler. Mabilis na tumayo si Butler Peter at nagpasalamat habang isinuot ang jacket, tuwing panahon ng ulan sumasakit talaga. Sa kasamaang palad, wala itong lunas. Ngumiti si Jones sa kanya. Ngunit isang payat na babae ang biglang lumapit mula sa labas at may ibinulong sa kanyang tainga. Nawala ang ngiti ni Jones habang nakikinig. Bahagya siyang tumango bilang tugon. Tumingin siya sa bintana at mahina niyang binigkas, "Tama ka. Ang ambon ay laging nauuwi sa malakas na ulan." Napansin ng butler ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Jones at nagtanong, "Ano ang nangyari?" "Takas ang isang preso," mahina niyang sagot, "iyong batang dinala 3 taon na ang nakalipas." Napansin ng gwardya na hindi siya sumasagot kaya sinilip ang selda at nadiskubre ang lagusan. Tumakas siya sa bilangguan. Nakatakas. Gulat na sambit ng butler. Paano siya nakakuha ng gamit? At saan siya pupunta? Malamang ay ninakaw niya ang mga gamit sa pagawaan. Pinlano niyang maghukay palabas sa ilalim ng lawa. Tanaw ni Jones ang bintana habang dahan-daang hinahaplos ang mesa. Ang lawak ng lawa ay halos 300 metro. Nagulat ang butler, maghukay ng lagusan sa ilalim ng lawa. Paano niya naisip iyon? Paano niya itinago ang lupa? Maingat na sagot ng payat na babae, ayon sa mga gwardya, hinalo niya ang lupa at tubig, saka ipinahid sa pader at sahig. Dahil sa mahinang ilaw, hindi ito napansin ng mga gwardya. Hindi makapagsalita ang butler. Hinaplos ni Jones ang itim na pasang abala sa pagkain. Wala itong pakialam sa kanilang usapan. Mahina siyang nagsabi, "Ipalabas ang arrest warrant. I-deploy agad ang Black Cavalry para hanapin ang kriminal." "Opo," sagot ng babae at papalabas na sana. Hintay, pinigilan siya ni Jones habang patuloy na nakangiting hinahaplos ang pusa. Ang mga gwardyang namamahala sa pagkain, isama sila sa gwardyang nagbantay kay Cassie. Tumango siya ngunit halatang kinilabutan. Agad siyang umalis. Hindi na nakatiis ang butler at nagsalita, "Wala namang depekto ang estruktura ng kulungan. Kahit ang imburnal ay binabantayan. Paano siya nakatakas?" Umiling si Jones, "Walang depekto. Ang pinakamalaking kahinaan marahil ay ang mismong pagkakatayo ng kulungan sa gitna ng lawa. Masyadong makapal ang pader. Lagi nating inisip na walang magtatangkang batasin ito. Pero dahil sobrang kapal, nakapaghukay siya ng walang makarinig. Ang lakas ng kulungan ay siya ring naging kahinaan." Buntong hininga ang butler, "Kung ganoon, isa itong paalala sa atin. Ang mga gwardya ay hindi dapat maging kampante. Matagal na proseso ang paghuhukay ng lagusan. Dapat ay nahuli siya, pero hindi naging mapagmatsyag ang mga gwardya." Tumango si Jones, sa kabutihang palad, siya ay mula sa unang seksyon. Pagkatapos ay pinatong niya ang kamay sa pusa at ngumiti, mata ko na kuting. "Tama na iyan, maglaro ka na." Gitling-gitling-gitling. Sa isang maliit na pabrika sa hilagang bahagi ng mga barong-barong. Bumili si Dod Ian ng pagkain sa taberna at umarkila ng karwahe papunta roon. Kinain niya ang pagkain habang nasa biyahe. Unti-unting nawala ang pagod mula sa pagtakas ng ilang araw. Pagdating niya, napansin agad ni Dod Ian ang nakapaskil na arrest warrant sa labas ng pabrika. Isang gabi pa lang ang lumipas. Mabilis kumalat ang balita, bulong niya. Hindi niya ito inwasan at pumasok sa pabrika. "Hinahanap ko sina Crowan, Joseph, Barton," sabi niya sa matandang gwardya. Tamad na tumingin ang matanda, "Nagtatrabaho sila. Ano ang kailangan mo?" Inabot ni Dod Ian ang 3 tansong barya, pakisabi may dumalaw na kaibigan nila. Nawala ang antok ng matanda nang makita ang barya. "Sige, hintay ka." Hindi siya nakilala ng matanda dahil malaki na ang kanyang ipinagbago sa loob ng 3 taon. Noon ay bata pa at inosente ang kanyang mukha, ngayon ay matipuno, payat at may bigat ang tingin. Dagdag pa, nilagyan niya ng uling ang kanyang mukha kaya mahirap siyang makilala. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Barton, Crowan, Joseph, at Barry. Nagulat silang makita si Dod Ian. "Sino ka?" tanong nila. Ngumiti si Dod Ian, "Sumama kayo sa akin sa abandonadong pabrika.
Nagulat sila, ngunit agad na nakilala siya ni Barton at halos mapasigaw, "Ikaw ba si De?" Pinutol siya ni Dad Ian, "Mamaya na tayo mag-usap." Tahimik silang sumunod. Ang matandang gwardya ay nagtanong pa, "Saan kayo pupunta? Oras pa ng trabaho." "Lolo, pahintulutan mo na kami," sabi ni Barton. Umiling ang matanda, "Hindi maaari. Hindi nyo na kailangang magtrabaho rito. Sumama na kayo sa akin," sabi ni Dad Ian. Nagkatinginan ang apat. May hinala na sila sa sitwasyon. Pagdating nila sa abandonadong pabrika, agad nagtanong si Barton, "Ano ang nangyari, Dean? Bakit ka wanted? Totoo ba ang kaso noon? Pumatay ka ba?" Hindi ako naniwala. Tinignan sila ni Dad Ian isa-isa at malamig na sumagot, "Wala akong kasalanan noon. Pero ngayon, iba na ako." Tumingin siya sa kanila, "Handa ba kayong sumama sa akin?" Nag-aatubili silang lahat. Mahinang bulong ni Crowan, "Ano ang gagawin natin?" Ngumiti si Dad Ian, "Malalaking bagay." Nag-aatubili si Barry, "Din, hindi ko kaya. Masaya na ako sa simpleng buhay. May taong gusto ako at nais kong maging payapa." Tumingin si Dad Ian sa iba, "Kayo." Nag-alinlangan si Crowan ngunit sinabi, "Wala na, tapos ka na. Wanted ka na." Tahimik si Barton ngunit pagkatapos ay mariing sinabi, "Din, saan ka man pumunta, susunod ako. Kahit utusan mo akong magnakaw, gagawin ko." Ngumiti si Dad Ian. "Sasama rin ako," sabi ni Joseph. "Sawa na ako sa pang-aalipusta ng mga tao. Hindi nila kami tinitingnan bilang tao." Nanatiling tahimik sina Crowan at Barry. "Hindi nyo siya iiwan, hindi ba?" Sigaw ni Barton. Sagot ni Crowan, "Ayoko, pero anong magagawa natin? Hindi natin mababawi ang arrest warrant." Galit si Barton, "Ito ba ang pasasalamat nyo kay Dean na nagligtas sa atin noon?" Nangangitim ang mukha ng dalawa. Muli silang tinignan ni Dad Ian, "Huwag niyo silang pilitin. Niligtas ko kayo noon dahil inalagaan nyo rin ako. Kung hindi kayo sasama, ayos lang. Pero sana huwag niyo akong ipagkanulo." Nakayuko silang lahat. Piniga ni Crowan ang kamao at nagsabi, "Sasama ako sayo. Sawa na ako sa kahihiyan." Si Barry naman ay lumuluha, "Din, patawad. Hindi ko kaya. Gusto kong maging payapa. Pangako ko, hindi ko kayo isusumbong." Tumango si Dad Ian, "Ayos lang. Nais ko sana ang kaligayahan mo. Umalis ka na." Lumakad si Barry palayo habang pinupunasan ang luha. Tahimik na nakatingin si Dad Ian sa kanyang likod hanggang sa mawala siya sa paningin. Bumantong hininga si Barton at sinabi kay Dad Ian matapos umalis ni Barry, "Dean, huwag mong sisihin si Barry. Nahanap na niya ang kanyang kaligayahan sa pamilya." Noong matapos ang huling itim na snow season, nagkaroon siya ng anak. Mahirap talaga asahan na iiwan niya ang sarili niyang pamilya. Tahimik na tugon ni Dad Ian, "Naiintindihan ko, Dean." Mahinang bulong ni Crowan, "Ano ba talagang malaking bagay ang sinasabi mo kanina?" Hindi sumagot si Dad Ian at sa halip ay nagtanong, "May natitira pa ba tayong mga gintong barya mula noong huli?" Kamot ulo na sagot ni Joseph, "Gumastos tayo sa matrikula at bumili ng ilang materyales. Pagkatapos nagkasakit kami ni Barton kaya gumastos din kami sa gamutan. May ginastos din sa pagkain at inumin. Nang makita naming hindi ka pa bumabalik, nagrenta kami ng bahay. Kaya siguro may mga 19 o 20 gintong barya na lang." Tumango si Dad Ian, "Matapos akong mapasok sa kulungan dahil sa pagkakabalangka sa akin, ninakaw ang libu-libong gintong barya ko sa aking sip. Kaya hihiramin ko ang pera ninyo para simulan ang operasyon natin." Nagulat ang tatlo. Libo-libo. Ganon karami. Namangha sila. Hindi nila maisip ang ganoong halaga. Sapat na yun para gumawa ng higaan mula sa gintong barya at mahiga. "Roon, na-frame ka ba dahil sa yaman mo?" Tanong ni Barton. Sumiklab ang malamig na pagnanasa sa pumatay sa mata ni Dad Ian ngunit umiwas siyang sumagot. "Malalaman ninyo rin kalaunan. Wala ng oras. May mga arrest warrant na nakakalat. Habang tumatagal, mas mataas ang tsansang mahuli ako. Kailangan nating kumilos agad." Ang unang hakbang ay makapasok sa Commercial District. Sa Commercial District, nagtatakang tanong ng tatlo,
Hindi tulad ng residential area ang commercial district. Paano makakapasok ang tulad natin? Sambit ni Crowan. Walang lugar na hindi mapapasok, malamig na sagot ni Dod Ian. Ngayon, kunin na natin ang pera. Sabay-sabay silang tumango. Gitling gitling gitling. Dinala siya ng tatlo sa kanilang bahay na nasa liblib na lugar. Magulo ang kalye, puno ng basura at langaw. Naghintay si Dod Ian sa pinto habang pumasok ang tatlo. Pagbalik nila, dala nila ang isang malita at sako. Ibinigay nila ang sako kay Dod Ian. Dean, paano ang kay Barry? Nag-alinlangan si Barton. Kumaway lang si Dod Ian. Alam niyang kinuha na ni Barry ang bahagi niya bago sila dumating. Umalis na tayo. Binilang niya ang laman, 14 na gintong barya ang natira. Gitling gitling gitling. Ibinigay niya ang 2 pilak kay Barton para bumili ng damit sa tailor shop, ang pinakamapino ang kalidad. Pagbalik ni Barton, dala niya ang 4 na set ng damit na gawa sa lino at hinaluan ng seda. Nagpalit sila ng mga damit sa ilalim ng kanal. Pagkatapos, kumuha sila ng mga trabahador at nilipat palabas ng isang abandonadong pabrika ang mga dating biniling materyales, saka itinapon ang lahat. Nasaktan ang tatlo sa nakitang sayang, ngunit pinilit nilang tanggapin ang desisyon ni Dod Ian. Dean, bakit mo kailangan itapon ang mga materyales? Malaki ang ginastos natin dito. Malalantad tayo kung iiwan natin iyan. Dahil ba kay Barry? Dean, hindi siya yung tipong magsusumbong. Hindi ako sa kanya nag-aalala. Sa mga hukom, gitling gitling gitling. Matapos iyon, inutusan niya ang tatlo na maghintay sa boundary wall. Siya naman ay bumalik sa pabrika para ipaabot kay Barry na lumabas. Nakita siya ni Barry, halatang kinakabahan. Tahimik na sabi ni Dod Ian. Hindi sapat ang tatlo para tumulong sa akin. Gusto ko sanang makasama ka. Pag-isipan mo. Kung handa ka, puntahan mo kami sa paanan ng Hawk Hill. Nag-aatubiling sagot ni Barry. Pasensya na. Kung dati siguro, oo. Pero ngayon, gusto kong mamuhay ng payapa kasama ang pamilya ko. Tinapik lang siya ni Dod Ian. Pag-isipan mo. At umalis nang hindi binibigyan si Barry ng pagkakataong sumagot. Gitling gitling gitling. Sa boundary, nakasunod sa pang-amoy niya ang tatlo. Hinarang sila ng gwardya. Pakipakita ang inyong ID kung papasok kayo. Ngumiti si Dod Ian, nilapitan ang gwardya, at palihim na iniabot ang isang gintong barya. Salamat. Tahimik na tinanggap ng gwardya ang pera at pinapasok sila. Halos matuno sa kaba ang tatlo, ngunit nakahinga lang sila ng makatawid. Sumakay sila ng kalisya. Nagpupunas ng pawi si Barton. Dean, ang tapang mo. Kung nagalit yung gwardya, ano gagawin natin? Hindi siya magagalit, malamig na tugon ni Dod Ian. Hindi namin kayang gawin iyon, ani Crowan. Natural lang iyan, kayo'y mga masunurin sa batas, tugon ni Dod Ian na may ngiti. Sa kulungan, marami akong natutunan, hindi lang puro pagdurusa. Nakakagulat, isang gintong barya lang pala ang sapat para makapasok sa residential district, sambit ni Joseph. Basta may pera, madali ang lahat. Kahit ang pagpatay, malamig na sagot ni Dod Ian. Gitling gitling gitling. Bigla niyang naamoy ang kakaibang samyu at sinilip ang labas ng karwahe. May 5 nakaitim na kabalyero na dumaraan, may dalang sibat at espada. May mga medalya silang thorn sa balikat. Mga aso na humahabol, bulong ni Dod Ian. Gitling gitling gitling. Samantala, dumating ang 5 kabalyero sa boundary ng residential district at slums. Tinanong nila ang mga gwardya kung nakita ang kriminal sa warrant. Umiling ang mga gwardya. Nagpahayag ang pinuno ng kabalyero, si Frank, na wala ang amoy niya sa residential area. Baka pumunta siya sa mga dating kaibigan. Tingnan natin ang Mission Orphanage. Gitling gitling gitling. Maya-maya, dumating sila sa isang pabrika sa hilaga ng slums. Barton, Barry, Joseph, at Crowan. Tanong ni Frank. Tinawag ng matandang bantay si Barry. Isa lang. Kunot noong tanong ni Frank. Ipinaliwanag ng matanda na may batang dumating at kinuha ang tatlo. Nag-alinlangan si Barry, nanginginig sa kaba nang tanungin kung si Dean ba iyon. Hindi, kaibigan ko lang, sagot niya, nanginginig. Nanlilisik ang mata ni Frank.
Alam mong makukulong ka ng 30 taon kung magsisinungaling ka't nagtatago ng kriminal. Namutla si Barry, natakot ng husto. Sa takot, nabanggit niya ang sinabi ni Dad Ian, na makikita siya sa labas ng Hawk Hill. Nakumpirma ni Frank na totoo ito at agad na umalis. Dumaan ang karwahe sa isang abalang kalsada na puno ng mga naglalakad at tindahan. Binuksan ni Dad Ian ang kurtina at sinabi sa kotsero na huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba siya ng karwahe at tumigil sa harap ng isang tindahan ng bulaklak. Ang tindera ay isang magandang babae na may gintong buhok. Bigyan mo ako ng isang timba ng pinakamabangong bulaklak. Napansin ng babae na kakaiba ang presensya at suot ni Dad Ian. Tumango ito habang pumili ng isang bungkus ng sariwang rosas at iniabot sa kanya. Isang pilak na barya. Ito ang pinakamabangong bulaklak sa aming tindahan. Pero kung ibibigay mo ito sa iyong kasintahan, mas mabuting sabihin mo sa kanya na maraming tinak ito. Madaling makatusok ng daliri. Ngumiti si Dad Ian, ang mga bulaklak na may tinak ang siyang pinakakaakit-akit. Inabot niya ang pilak na barya at bumalik sa karwahe. Namangha ang kanyang mga kasama nang makita siyang bumibili ng bulaklak. Dean, para saan ang mga bulaklak na ito? Para sa ating mga bisita, nakangiting sagot ni Dad Ian. Nagpatuloy ang biyahe ng karwahe. Gitling-gitling-gitling. Makalipas ang ilang oras, bumaba si Dad Ian kasama ang tatlo pa sa isang kalsadang malapit sa hangganan ng residensyal at komersyal na distrito. Umupo sila ng silid sa isang maliit na hotel. Inutusan ni Dad Ian sina Barton at ang iba pa na bumili ng benda, panlinis ng sugat at gunting sa batika. Ang unang ginawa ni Dad Ian ay gupitan at paikliin ang kanyang buhok. Tinulungan siya ng iba upang putulin ang nasa likod. Lumitaw ng malinaw ang kanyang mukha. Kumpara 3 taon na ang nakalipas, mas gumwapo siya. Mas payat ang kanyang mukha at mas nangingibabaw ang kanyang malalaking matang itim. May hawig pa rin siya sa larawan sa warrant of arrest, ngunit mas kalmado ang kanyang ekspresyon at mga mata. Umupo siya sa kama habang sinusuri ang bagong Amerikana at pantalon na binili ni Barton para sa kanya. Dean, ikaw. Yan. Natigilan sina Barton nang makita ang hubad na pangitaas ni Dad Ian. Hindi ito mukhang katawan ng tao. Para itong tuyong lupa na puno ng bitik. Mayroon itong napakaraming bakas ng latigo, gasgas, at sugat sa buong dibdib, braso, tiyan at iba pang bahagi. Maging sa kanyang pisngi at baba ay may mabababaw na sugat. Gulat silang tatlo at hindi maunawaan kung gaano kalupit ang pinagdaanan ni Dad Ian sa bilangguan. Higit pa roon, humanga sila sa tibay ng kanyang loob upang tiisin ang ganoong paakit. Ito ba ang epekto ng kulungan? Bulong ni Crowan habang nanluluha. Naramdaman niyang puno ng pagkakasala ang kanyang puso. Ngumiti si Dad Ian, hindi lahat niyan. Pero kailangan ko ang tulong niyo ngayon. Hilahin ninyo ang 2 bakal na nakabaon dito. Napansin nila ang dulo ng mga bakal sa balikat ni Dad Ian. Nakaramdam sila ng kilabot. Mahina ang tinig ni Barton. Paano nila nagawang maging ganito kalupit? Kinuha ni Dad Ian ang isa sa mga pliers na binili at iniabot kay Barton. Kaunting salita, bilisan mo. Nanginginig ang kamay ni Barton habang hawak ang pliers. Kung huhugutin ko ito, sobrang sakit ang mararamdaman mo, kaya mo ba? Kayang-kaya, sagot ni Dad Ian habang nagbibigay ng matatag na tingin. Pinilit ni Barton na lakasan ang loob at ipitin ang dulo ng bakal gamit ang pliers. Nakatingin sila sa mukha ni Dad Ian upang matiyak na hindi siya lalong masaktan. Nakahinga ng bahagya si Barton nang makita ang kalmadong mukha ni Dad Ian. Ngunit nang hilahin niya ito, agad na nagkamukulong kamao si Dad Ian sa matinding sakit. Ngunit pilit pa rin siyang nanatiling kalmado. Sa pagitan ng mga labi niyang mahigpit na magkadikit ay lumabas ang mahinang salita. Bilisan. Hinayla ng mariin ni Barton. Agad sumirit ang dugo mula sa sugat. Napakagat si Dad Ian sa sobrang sakit. Mabilis namang ginamo ng 3 ang sugat gamit ang panlinis at binalutan ng benda. Itong haba. Bulalas ni Joseph habang hawak ang 2 bakal. Kasing lapad ito ng kanyang daliri. Hindi niya maisip ang sakit ng pagkakabaon at matagal na pananatili nito sa katawan.
Namumutla ang labi ni Dod Ian ngunit pinilit pa rin niyang ipahugot ang pangalawang bakal. Makalipas ang ilang minuto, natanggal din ito. Binalutan ng tatlo ang kanyang balikat at sila'y halos bumagsak sa pagod at tensyon. Humiga si Dod Ian upang makapagpahinga at mas mabilis na maghilam ang sugat. Dean, anong gagawin natin sa mga bakal na ito? Maingat na tanong ni Crowan. Tumitig si Dod Ian sa dalawang bakal at mahina niyang sinabi. Huwag itapon. Para ito sa ating mga bisita. Gitling gitling gitling. Pagkatapos tumigil ang pagdurugo, lumabas silang apat. Ngunit hindi agad dumiretso si Dod Ian sa lagusan. Huminto muna siya sa isang kalsada at pumulot ng bato. Inihagis niya ito sa pintuan ng isang bahay. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang matabang babae. Nang makita ang bato, nagmura ito at muling isinara ang pinto. Naguguluhan sina Barton ngunit walang sinabi si Dod Ian at nagpatuloy sila patungo sa lagusan. Sa checkpoint, pinigilan sila ng isang gwardya. Pakituro ang inyong pagkakakilanlan, sabi ng gwardyang nasa gitna ng edad. Kinuha ni Dod Ian ang isang gintong barya at tumitig sa mukha ng gwardya. Namutla ito at nagalit ang mga mata. Ngunit agad siyang naputol ni Dod Ian na malamig na nagsalita. Yung pandak at matabang babae, asawa mo ba iyon? Mapapagalit na sana ang gwardya ngunit bigla itong natigilan. Agad niyang kinuha ang gintong barya. Pasensya na, pasensya na. Ako ang nagkamali. Mahigpit ang hawak niya sa gintong barya at mabilis na nagsabi. Sige, dumaan na kayo. Kumaway si Dod Ian sa tatlo at dumiretso sila sa lagusan. Gitling gitling gitling. Paglipas nila sa komersyal na distrito, nagtanong si Crowan. Dean, paano mo nalaman na asawa niya ang babaeng iyon? Kakilala mo ba siya? Amoy, sagot ni Dod Ian, ngunit hindi na ipinaliwanag pa. Umupa siya ng isa pang karwahe. Ngayon, panahon na upang makilala natin ang ating mga bisita. Huwag kayong magpapakampant mula ngayon. Hilaga ng komersyal na distrito. Isang kastilyo na pagmamay-ari ng isang pamilyang Maharlika ang nakatayo sa labas ng bayan. Paminsan-minsan, makikita ang mga kabalyerong nagbabantay sa paligid ng kastilyo. May nakaukit na sibat sa mga medalya na nasa kanilang balikat. Ito ay sumisimbolo sa pamilyang Ryan. Alam ng mga residente ng Shanghai na ang lahat ay nasa pamamahala ng pamilyang Ryan. Noon, ang pamilyang Ryan ang pinakamataas na maharlikang pamilya sa komersyal na distrito. Ngunit napalaban sila sa isang masamang alkmista. Sa huli, ang kanilang dating tirahan at mga lupa ay naging disyerto dahil sa apoy ng alkmista. Sa kasalukuyan, ang pamilya ay nasa pagbagsak. Tanging ang bayang ito, na lamang ang nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang kabuuang taunang kita mula sa buwis ay hindi man lang kasing halaga ng sahod ng isang kabalyero na naglilingkod sa isa sa mga pangunahing pamilyang Maharlika. Habang tumatanda, ang ugali ng matandang patriarka ay nagiging mas mainitan ang ulo. Taon-taon niyang pinapataas ang buwis. Dahil dito, ang mga residente ay nasa kaawa-awang kalagayan. Sa mga oras na iyon, dahan-daang pumasok sa bayan ang isang itim na karwahe. Bumukas ang pintuan nito at bumaba ang apat na figure. Pinangunahan sila ng isang payat ngunit matangkad na binatilyo. May hawak siyang ilang mababangong pulang rosas. Bagamat payak ang kanyang pananamit, tuwid ang kanyang tindig. Nagbigay siya ng aura ng isang ginoo. Nagpaupa ng silid si Dod Ian sa isang maliit na hotel. Pagkasara ng pintuan ay nagsalita siya. Mananatili muna kayo sa bayang ito. Nasa ilalim ito ng pamamahala ng pamilyang Ryan. Ang inyong kasalukuyang tungkulin ay alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila, kabilang ang kanilang kalagayang pinansyal, demograpiko, at lakas militar. Dagdag pa, suriin ang mga anak ng patriarka ng Ryan, ang kanilang mga hilig, kahusayan, at iba pa. Nagtanong si Crowan, "Din, ano ang gagawin natin dito?" "Malalaman ninyo sa loob ng ilang araw," seryosong sagot ni Dod Ian. "Mang-alap kayo ng impormasyon hanggat maaari ngunit ang pinakamahalaga ay huwag ninyong ilantad ang inyong mga pagkakakilanlan. Iwasan ang mga bagay na makakaakit ng pansin." Tumango ang tatlo bilang pag-unawa. Tinanong ni Barton, "Din, saan ka pupunta?"
Kailangan kong makipagkita sa pangunahing panauhin, sagot ni Ian habang kinuha ang dalawang spike na binalot ni Joseph. Nagbago ang ekspresyon ni Joseph, babalikan mo ba ang mga taong bumiktima sa iyo? Hindi ito paghihiganti, ngumiti si Ian, isa itong mabuting gawa. Kayo ay magkakaroon ng 5 gintong barya para tapusin ang gawain. Kinuha ni Ian ang mga gintong barya at iniabot sa kanila, mag-ingat kayo at huwag magmadali. Kilalanin muna ang paligid at ang mga tao. Pagkatapos ay unti-unting mangalap ng impormasyon. Tinanggap nila ang mga gintong barya. Umalis si Ian sa maliit na hotel ng magaan ang loob. Alam niyang mahihirapan sina Barton at ang dalawa pa sa pagtupad ng tungkulin, ngunit kailangan nilang masanay. Isa itong magandang karanasan para sa kanila. Gitling-gitling-gitling. Bilangguan ng Thornflower. Sa kastilyo, hawak ni Warden Jones ang sobre na dinala ng itim na uwak. May bakas ng ngiti sa kanyang mukha habang kinakausap ang kabataang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang munting demonyong ito, nasundan siya hanggang sa slums. Ang kabataang nakasuot ng itim na baluti ay may mahabang pilat sa mukha. Ngunit lalo lamang nitong pinatingkad ang kanyang kagwapuhan. Bahagya siyang ngumiti. Dahil sa walang tigil na ulan, natabunan ang kanyang amoy at nawala ang kanyang bakas. Pero ngayon, nahayag na siya. Hindi na siya makakatakas. Bakit hindi pa rin siya nadadala pabalik ni Frank? Umiling si Jones, napakatuso ng batang ito. Hindi siya direktang natagpuan ni Frank, pero nakita niya ang dating kasama ng bata. Gayunpaman, walang mahalagang impormasyon ang nakuha. Sa katunayan, hindi natagpuan ni Frank ang bata sa tinurong lugar ng kanyang dating kasama. Kung nakatakas siya mula rito noon, hindi magiging madali ang muling paghuli sa kanya. Tumawa ang kabataang nakabaluti ng itim. May mga bakas palagi gaano man siya kaingat. Kung nasa slums siya, hindi siya makakalabas. Kahit maghukay pa siya ng lungga at magtago, mahuhuli ko pa rin siya. Naniniwala ako sa iyong pang-amoy, ani Jones na nakangiti. Ininom ng kabataan ang tsaa, tumayo, at umalis. Hindi ako babalik hanggat hindi ko nahuhuli ang daga. Tinitigan ng butler ang papalayong anino at pagkatapos ay lumingon kay Warden Jones. Isa lang itong pangunahing mangangaso mula sa Mellon Foundation na may pambihirang Juranji magic marks. Magagawa ba niyang matagpuan ang bata sa malawak na slums? Ngumiti si Jones, huwag maliitin ang kakayahan ng isang mabangis na aso sa pangangaso. Tahimik na tumango si Butler Peter. Gitling-gitling-gitling. Komersyal na distrito. Gusali ng mahistrado. Ang tanggapan ng mahistrado ang namamahala sa mahigit 100 maliit na bayan at ilang kaso sa komersyal na distrito. Sa mga sandaling iyon, nagsisimulang dumilim ang langit. Sa loob ng isang gusali ng mahistrado, abala ang mga opisyal sa pag-aasikaso ng mga kasong kriminal. Kumatok ang isang alagad at pumasok nang hindi naghihintay ng sagot. May dala siyang mga dokumento at inilapag ang mga iyon sa mesa. Guro, ito po ang kaso ng alak mula sa Boortown. Ito naman ang kaso ni Mick. Isang matipuno at matangkad na figure ang nakaupo sa likod ng mesa. Suot niya ang pulang kasuotang may gintong berda. Nakasubsob siya sa pagbabasa ng hawak na kaso. Narinig niya ang sinabi ng alagad at tumango. Sige, maaari ka nang umalis. Sabi ng dalaga, Guro, uulan na po maya-maya. Mas mabuting umuwi na kayo para makapagpahinga. Tumingin ang lalaki sa bintana at nakita ang nagdidilim at nagsasanib na mga ulap. Senyales iyon ng papalapit na ulan. Bahagya siyang napakunot noo at tumango, alam ko. Mauna ka na. Tinitigan siya ng dalaga ngunit walang sinabi. Pagkatapos ay lumabas siya. Pagkaalis ng dalaga, nagtrabaho pa ng kaunti ang lalaki sa mga kaso. Pagkaraan, ibinalik niya ang panulat sa lalagyan at inayos ang mga dokumento sa drawer. Isinuot niya ang kanyang sombrerong pang-deacon, kinuha ang payong, at lumabas ng opisina. Deacon Huey. Pagbati, Deacon. Nagbigay galang ang mga opisyal at kabalyerong naroon. Sanay na ang lalaki sa ganoong pagturing at kalmadong lumabas ng gusali. Bumagsak ang maliliit na patak ng ulan at nabasa ang kanyang kasuotan. Tumangala siya at bahagyang napakunot ang noo.
Itinaas niya ang kanyang payong, at agad na bumuhos ang malakas na ulan. Si Huey ay naghihintay ng eksklusibong karwahe sa labas ng gusali ng mahistrado. Pumasok siya sa loob ng karwahe at itinabi ang payong. Inutusan niya ang kutsero, "Dumiretso ka sa bahay. Malakas ang ulan kaya magdahan-dahan ka sa pagmamaneho." "Opo," sagot ng kutsero. Dahan-daang umusad ang karwahe habang bumubuhos ang malakas na ulan. Umupo si Huey sa malambot na upuan habang marahang minasahe ang kanyang mga kilay. Dahil sa mga nagdaang gawain, medyo pagod siya. Malalim siyang bumantong hininga at kinuha ang tsarera sa loob ng karwahe. Nagbuhos siya ng isang tasa ngunit nang mahawakan niya ang tasa ay malamig na pala ang tsaa. Ninas siya at sumigaw sa kutsero, "Siguraduhin mong tuwing lalabas ako galing trabaho, may mainit na tubig sa karwahe." "Opo," sagot ng kutsero. Muling napabuntong hininga si Huey at sumandal sa likod ng upuan. Pumikit siya upang matulog ng kaunti. Makinis ang mga kalsada sa komersyal na distrito. Paminsan-minsan ay may konting lubak na gumigising sa karwahe ngunit hindi sapat para abalahin si Deacon Huey. Ang tunog ng ulan ay nakapagpapakalma ng kanyang isipan. Makalipas ang mahabang biyahe, dahan-daang huminto ang karwahe. Dahan-daang iminulat ni Huey ang kanyang mga mata. Naalala niya ang ulan at hangin kaya kinumutan niya ng mahigpit ang harap ng kanyang kasuotan. Kinuha niya ang payong at bumaba ng karwahe. Ngunit napahinto siya sa gulat nang makita ang kalsada sa kanyang harapan. Malabo man ang kanyang paningin dahil sa malakas na ulan, malinaw niyang alam na hindi iyon malapit sa kanilang bahay. Paglingon niya sa kutsero, biglang sumakit ang kanyang batok at nagdilim ang kanyang paningin. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa, habang patuloy na binabaha ng ulan ang kanyang katawan. Hinayla ng kutsero ang kanyang braso at dinala siya sa isang ordinaryong bahay malapit sa kalsada. Bumalik siya upang kunin ang payong at itali ang kabayo ng karwahe sa isang haligi malapit sa bahay. Pagkatapos ay pumasok siyang muli sa bahay at marahang isinara ang pinto. Flask. Isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos sa ulo ni Huey at agad siyang nagising. Nagkalat ang dating maayos niyang buhok sa kanyang mukha. Agad siyang tumingin sa paligid. May ilang lamparang nakasabit na nagbibigay ng mahinang ilaw sa silid. May isang payat na figure ang nakatayo sa kanyang harapan. Unti-unting nasanay ang kanyang mata sa dilim at nakita niya ang mukha ng isang binata. Sa haba ng kanyang karanasan, agad niyang netentiya na wala pang 18 taong gulang ang kabataan. "Sino ka?" Malamig ang tono ni Huey. Pilit siyang kumawala ngunit nakita niyang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Gayunpaman, hindi siya nagpanik. Umupo si Dad Ian sa harap niya at ngumisi. "Hulaan mo." Hindi nagtagal ay sumagot si Huey, "Kaibigan o kamag-anak ng kriminal na hinatulan ko." "Tama ba?" Ngumiti si Dad Ian. Mukhang alam ni Deacon Huey na marami ka nang na-offend. Naalala mo ba, 3 taon na ang nakalipas nang nagdesisyon ka sa isang malaking kaso ng pagnanakaw? Pagnanakaw. Bahagyang napakunot ang noo ni Huey. Pagkatapos ay bigla siyang natauhan, "Isa ka ba sa mga kasabwat?" "Hindi. Ako mismo ang sangkot sa kasong iyon." Nanlaki ang mga mata ni Huey sa gulat. "Gusto kong malaman kung anong uri ng alok ang ginawa ng pamilyang burong kaya't isang kagalang-galang na deacon ang pumabor sa kanila. Pera ba? Posisyon? O iba pa?" Tanong ni Dad Ian na may ngiti. Matamang tumingin si Huey sa kanya, "Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ay 5 taon kang makukulong. Wala ka namang impluwensyang pinagmulan. Kaya para makalabas ka rito, tumakas ka, hindi ba?" "Ang tanong lang ay sagutin mo," bulong ni Dad Ian habang hinihimas ang kanyang buhok. Ngumisi si Huey ng may paghamak, "Akala mo ba'y yuyuko ako sa harap ng isang kriminal? Minamaliit mo ang mga deacon ng mahistrado. Ipinapayo ko sa'yo na bumalik ka na lang sa kulungan. Mas mahaba pa ang buhay mo roon. Hindi ka yuyuko." Ngumisi si Dad Ian. Hinawakan niya ang buhok ni Huey at pabigla itong ibinaba ang ulo. "Bakit nakayuko ka ngayon?" Galit na itinaas ni Huey ang kanyang ulo, ngunit muling itinulak ni Dad Ian pabalik. "Ang iyong pagmamalaki at katigasan ng ulo, tignan natin kung tatagal ka sa sakit," ngumisi si Dad Ian.
Galit si Huey ngunit bahagyang nangangatog ang kanyang katawan. Mabilis ang kanyang paghinga. Walang silbi ang pagpapahirap mo sa akin. Hindi magbabago ang iyong kasalanan kahit patayin mo pa ako. Bukod pa rito, kapag pinatay mo ako, mas mabilis kang mahahanap. Alam mo ba na kapag namatay ang isang deacon, mabubulabog ang buong sistemang panghukuman. Lahat sila ay ipapadala para habulin ka. Aba, nakakaantig naman, buntong hininga ni Dod Ian. Mahirap makakita ng taong nakaharap na sa kamatayan pero ayaw pa ring magsuplong. Pero nagkakamali ka. Hindi ako narito para baguhin ang aking record. Nais ko lang malaman kung sino-sino ang tunay na sangkot sa aking kaso. Ang mga pangalan. Pilit na lumaban si Huey ngunit muli siyang pinadapa ni Dod Ian. Napakatagal na. Hindi ko na maalala. Kailangan kong bumalik sa opisina at silipin ang mga dokumento. Aalalahanin mo rin. At saka, napakaganda ng iyong asawa at kaakit-akit din ng iyong anak na babae. Ngumiti si Dod Ian. Ano kaya ang mangyayari sa kanila kapag napadpad sila sa slums? Hayop ka. Kapag ginalaw mo sila, hindi ka patatawarin ng mga banal na espiritu. Sigaw ni Huey. Kung may mga espiritu man, dapat ay hindi nabubuhay ang mga preso na hinatulan. Ng mga kagaya mo, hindi ba? Bulong ni Dod Ian. Mauubos din ang aking pasensya. Malapit nang tumigil ang ulan. Sana makipagtulungan ka na. Nakakainis pa namang dalhin ang asawa at anak mo sa slums. Mariing tumitig si Huey kay Dod Ian. Sa pamilya Burong at Milan ka dapat maghayganti. Sila ang may pukona. Ngumiti si Dod Ian. Alam ko, natural lamang nakasangkot sila. Ngunit sino ang may pinakamahalagang papel? Ikaw ay isang deacon, may mataas na prestihiyo, at mabigat ang iyong salita. Mas paniniwalaan ka ng mga tao kaysa sa isang hamak na sospek ng pagnanakaw. Nagulat si Huey. Wala na bang iba bukod sa dalawang pamilyang iyon? Tanong ni Dod Ian. Umiling si Huey. Wala. Saglit siyang tumahimik at saka nagsabi, hindi ka isang pangunahing mangangaso. Pero kung pakakawalan mo ako, kaya kitang palabasan sa labas ng pader. Mabagal na umiling si Dod Ian at lumingon sa gilid ng silid. Napansin ni Huey ang isang palumpo ng rosas sa mesa. Kasunod noon ay nakita niyang kinuha ni Dod Ian ang dalawang matutulis na bakal na may bakas ng dugo. Ito'y espesyal na regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo. Ngumisi si Dod Ian. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.